Ito pala mga katribya, may mayroong katulad noong sa ate. Ayan, akala mo siya yung dugtong. Ay, yung kuwan, yung original. Kasi baba wala na. Pero nagbubunga. Tsaka hindi siya mamumunga ng ganong edad. Nang seedling siya. Ay, ibig sabihin, grafted din siya. Grafted din siya. Pero ang kuwan niya, lahi niya, ay mahahaba tinik. Pero meron lang yan. Pero ito, wala ng tinik. Kaya nga, pero sa ilalim nga, nandun ang maraming tinik. Kaya kasi ganyan ko konti sa nga pag may sumusupong yan may tinik, tinatanggal ng nanay mo. Kaya nagagalitan ko. Hindi, kaya kalamunding. Hindi ako kalamansi. Gaya ito isang diretsyo na yun. Pagkakamala na hindi lang niya tinanggal yan dahil nakagalitan ko na nga. Sinasayang mo kakayo. Kaya siguro hindi siya lumago. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, anumang oras po dumating ang ating pong vlog sa inyo pong lugar. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon mga katribya po, umulan po dito kahapon, kaya lang hindi po ganun siya kalakas, pero expected natin na yung pong ating abono isinabog. Medyo tunaw na kasi puti lang naman at saka madali naman po matunaw po yung ating organic. Kaya yun po sa ating pong mga ka-farmers, susubaybayan din po natin na magiging resulta nito sa ating pong kalamansi para po yung pong ating mga kaibigan, ating pong mga farmers na kung saan ay nakakapanood dito pong ating pong vlog na nagtatanong po doon kung ano po yung abono na ito natin ginagamit, wala po siyang tatak mga katribya. At yun naman pong ating ka-farmers na kung saan ay gumagawa po nito sa Barangay Kalibambangan, Cabanatuan City. Doon po sa mga nagtatanong po ng location po ni Mr. Marvin Soriano, pagtanong nyo po doon sa mga tricycle driver, kilala naman po siya. Kaya yun po mga kaibigan, mga ka-farmers po natin, yung ating kalamansi ay continuous po yung ating pag-aalaga at lalo na po ngayon, umaaraw tapos umuulan. Kaya yung pong number 1 po nating kalaban na fungus, nako, yan, meron po tayong 2 puno na talagang totaling pinatay na po mismo ng fungus. Yeah, ganyan po katindi po mga katribya po yung fungus na pagka kumalat na sa katawan. Ito, nag-umpisa lang ito mga katribya doon po sa maliit po na sanga na ginapuan ng fungus. Ngayon ito, sumagad na po ito sa ugat. Yan. Matindi rin po yung ating kalaban. Ito mga katribya, patay na po ito. Hindi na po ito makaka-forma. Pero ito malamang mga katribya po ay hindi fungus po ang tumira. Ang nangyari nito, mayroong sa ugat na nakadali sa kanya. Kasi wala naman po yung puti-puti eh. Yan. Kaya po sa ating po mga ka-farmers, yan ang isa po sa number 1 po na kalaban po ng mga magkakalamansi, ang fungus. Ito malamang nandito na po sa ugat yun, sa ugat tinira, hindi po sa mga sanga. Kaya papalitan na po natin ito ng panibago. Kaya lang hindi po natin dito itatanim, kundi bagos iasog na po natin dito. Kaya naka 1 point siya ng ating kalamansi. Napatay niya ang isang puno. Lagyan po natin doon sa gilid ng ating kahangga. Kaya taon-taon mga katribya, tayo po ay nagpapalit po ng mga namamatay po ng fungus. Kaya kung minsan mayroong kalamansian, nagiging bungi-bungi siya dahil doon sa fungus. Ito pa po mga katribya po isa nating napatay ng fungus. Basta't pagkayaan po ay kumalat na sa ugat, patay na siya. Ito, yan ang fungus mga katribya. Yan o, nadali na ito, kumalat na yan o.
Mga ganito, pampatay. May natitira pang konti, kaya lang kalat na rin siya ng punggos, pampatay na talaga. Sasagad na po natin ng putol, tapos palit. Yan, palit-palit lang tayo. Lagang ganyan. Graduate na. Sa tao man kasi mga katribya, mayroong sakit na cancer. Pagka tinamaan po ng cancer, may gumagraduate, mayroong nakakasurvive. Eh yun, hindi na po siya nakasurvive, kaya papatay na rin, kaya papalitan na po natin siya ng panibago. Ito pa yung isa sa ating lilinisin. Ang anumang nakakalilim sa ating kalamansi, kailangan po yan ay pinuputol. Naagapan natin. Kasi pagka lumaki yan, lalo pong matrabaho. Kaya linis-linis tayo ang ating kalamansi. Para wala pong kaagaw ang kalamansi natin sa araw. Pati rin ito. Ang puputulin lang naman natin yung nakakagawi sa atin. Sa mga kaibigan po natin, merong lagare ang gamitin. Sa mga wala naman, pwedeng gulok. Ito. Sa kabila nato nakapokus, kaya yung kapitbahay na natin ang magpuputol. Pero lahat ng mga nakagawi po sa atin, yun po yung ating inaalis. Ako po, itinan po ninyo mga kataribya. Anong dami pong buko. Dami natin pang November. Yung pong mga maliliit po na ito. Ayan, ang mga buo naman mga katribya. Hindi po tayo nag-i-spray dyan, pero ang ganda po ng bilog ng buko niya. Iba po kasi talaga mga katribya, pagka po humataw ang batang kalamansi, masisiyahan ka. Kaya yung pong mga matatanda natin kalamansi, pinapalitan na po natin ang bata para mas mabilis, magandang pag-anihan. Saka walang reklamo buyer. Walang reklamo na maliliit ang kalamansi. Dahil ito, malalaki. Yan, ang ganda naman po ng mga buko niya. Yan. Pang October natin po, yung lagpas kahuli na yan. Pero sa matapos-tapos, pwede na po pitasin yan. Kaya lang, gusto po natin na magandang presyo, pabuti na po natin ng October, mga second week. Ngayon kung pwede pang umabot po ng undas, lalo mas maganda. Pipurang undas, mas mahal ang presyo ng kalamansi. Kaya dyan po tayo minsan nakakasingit. Kaya titiisin mo lang mga katribya po na wag pong pipitasin. Kasi baka mamaya mataasan ka na doon sa isa, susunod pa rin mas mataas pa. Kaya lang minsan depende pa rin doon sa dating po ng kalamansi. Baka po mamaya yung hindi pong mataas, yung pala mababa. Kaya pakiramdama lang talaga, parang yan ay sugal din.
talagang sumusugal ka at talaga magtitiis. Ngayon yung mga nakakatsempo talagang babantayan din nila yung kalamansi lalo pagka pumahal at lalo na pagka yan ay naglibo na ang presyo ng kalamansi. Tatanggal na po natin mga katribya po yung ating mga baging at damo sa ilalim na hindi na po inabot ng ating herbicide. Tapos pagka po mayroong may punggos, aalisin na po natin. Tapos ito yung mga bumabaging sariwa. Lalo na ngayon yang nalagyan pa natin ng abono, lalong kakain ng husto yan. Luminis dito. Meron tayong 3 punla, atin naman pong ililipat dito. Tawali dalawa rito ang gumraduate, kaya 2 yung ating itatanim at isa doon sakto. Iyan pong ating 3 punla. Total naman po yan nandyan naman po yan sa ating bahay. Ito isang nakalusot ng ating kaibigan, diretsong diretso, berdeng berde. Yan ang ating kalamandarin. Ganun ninyo. Iba yung dahon niya, mahaba tinik, tapos ibang amoy. Kaya yan po yung ating pangunahing tinatanggal. Pero bago yan, ano muna natin po yung ilalim, yung sungkitin ng ating lingkaw. Ayan, ito na yung pagkalupa niya, mga katribya. Malakas kumain ng pataba. Ito pa, ito isang diretso na to. Yan naman yung tumatayog din, pero hindi gaano nagbubunga. Yan berde. Ayan. Pero magsasanga rin dito mga katriba, kaya lang diretsong diretso matibay ito
Madaling mabuhay ito mga katribya. Daming bukong mga maliliit. Yeah. Napitas na po ito eh. Pero dami ulit tayo pansunod. Marami pa pong di natagpos dito yung ating pong mga tagapitas. Eh pagka tumaas ulit po yung kalamansi, makakatsyempo na naman tayo. Dahil natanggal na rin po yung ating mga tawag rito, mga dilaw. Yung mga reject. Nalinala po tayo magtanggal ng baging. Basta't na herbicide na. Pero kung hindi pa natin ito na herbicide, ay nako, hindi tayo makakausad. Kaya pinuputol natin yung ilalim. Yan. Ang mga buko natin. Umpisa na. Hindi man tayo nainip. Ito na siya mga katribya. Malaki na. Linis-linis. Kapong may time. Alam nyo ba mga katribya, sa kalamansi ko po rito naitanim, may nasalit po na isang punla na kung saan hindi po siya dugtong. Rekta po siya mga katribya. Paano ba natin malalaman ng kalamansi kung ito ay rekta mula do sa buto? Pero ang nakapagtataka, may bunga siya. Maaga siyang nagbunga. Eto. Tingnan niyo po mga katribya po ito, ang ating kalamansi na ito. Ito yung isa yung kasabayan natin mga tinanim, itong mga grafted. Pero ito kakaiba. Alam nyo kung bakit mga katribya kakaiba? Malalaki po kasi ang bunga niya. Bukod sa malalaki, ito, para patunayan po natin na ito mga katribya po ay rekta. Ayan o. Ang haba po ng mga tinik. Haba ng tinik niya, ayan o. Pero may bunga. May bunga siya mga ka-farmers. Hindi po siya kalamanda rin na yung dugtong. Kundi bagkos mula po ito sa buto. Kaya lang tingnan po ninyo yung haba po ng tinik. Tapos meron po siyang bunga oh. Mahahaba rin po mga katribya ang tinik. Ganyan kasi mga katribya po ang palatandaan kapag ka po ang kalamansi po ay rekta. Pero kadalasan ito ay pagka nagbubunga, pag tinanim mo natin mula sa buto, cheers. So madalit salita, ito pong punla natin na ito na nasalit ay matagal na rin ito na punla doon sa nakuhanan natin. Dahil hindi po siya yung dugtong kundi bagkos mula doon sa buto. Kaya nangyari, ito ang resulta. Puro tinik. Kaya doon po sa ating mga ka-farmers na magtatanim po ng buto, pwede naman kayo mga katribya po magtanim ng buto. Kaso nga lang, 8 years yan bago po makita ninyo ang bunga. Tingnan nyo, napakarami. Kaya lang, medyo delikado lang po itong pitasin dahil matitinik. Kaya medyo ingat-ingat. Kaya haba po ng tinik niyan mga katribya. Oh. Tsaka po yung diretso niya. Kaya nagtataka tayo mga katribya, bakit ang haba ng tinik nito? Pero may bunga naman. Eh nung pala, ating makita-kita, isa po pala siyang mula sa buto, hindi po siya grafted. Ngayon, tatayog po yan, wala pong bunga po yung ibabaw eh. Gagawin na lang po natin,
sasangahan na lang po natin siya para hindi po siya tumayog. Yan. Yan po ang ating pruning. Pagka po rekta mula sa buto. Pero yung grafted, hindi natin ginaganito. Kasi nagbubunga na siya kaagad. Pero pagka ganito, kailangan mo magputol. Nagtataka tayo mga katribya, kalamansi naman. Pero ang hahaba ng tinik. Nung mapansin natin, kuwan pala, buto. Ngayon, ayan, di na siya gano'ng tatayog ngayon. Para siya po magsanga-sanga. Ito ang pagpuproning. Wala naman siyang bulaklak po sa dulo. Puro mga sanga-sanga. Pero haba ng tinik. May bunga siya sa ilalim. Ayan. Wala siya yung dugtong. Kaya hindi po lahat po mga katribya na mayroong tinik, na mahaba tinik, kalamanda rin. Yung tinatawag po natin siya na yung original na talagang pangdugtong pang yung original stock ng ating kalamansi. Hindi bagkos yung kalamansi rin, kapag po ito ay direkta mula sa buto, mahaba rin ng tinik, gaya rin po ng sa suha. Ayan. Kaya meron naman po tayo ulit pong na bagong natuklasan na kahit mababa po ang kalamansi na mula sa buto, pwede pa rin pala siyang magbunga, na hindi na kailangan po yung malalaking puno. Kaya lang siyempre malamang na ito ay matagal na rin ito sa punlaan, kaya nasalit siya. Hindi naman siguro sinasadya po ng ating kinukunan po ng ating punla na merong nasalit po na may buto. Baka minsan pinagtatanong po sa ating katribya na yung kanyang kalamansi, bakit daw ba mahahaba po ang tinik pero may bunga naman. Tingnan nyo po kung meron po siyang dugtong. Pagka meron siyang dugtong, ibig sabihin nun, rekta siya. Mula po yan sa butong itinanim. Sabihin, matagal-tagal na rin po yung punla na yon. Dahil kung siya ay merong tinatawag natin na bunga, makikita ninyo yung kanyang pagiging kalamansi. Hindi naman natin ito papatayin dahil nagbubunga na. Nakakatuwa lang dahil kahit sa kabila po na mahaba tinikyat mula doon sa buto, nakita natin kaagad po yung kanyang bunga. Napasabay pa rin siya doon sa grafted na kalamansi. Yun nga lang, mahahaba lang po ang tinik. Ayan o. Kaya nagtataka tayo, ang hahaba ng tinik Nung tinignan ko po yung ilalim, wala pala siyang dugtong, tibagkos, rekta mula sa buto. Yun naman po ang ating ina-advise sa ating mga ka-farmers. Kung magtatanim tayo ng kalamansi, mas maganda po yung grafted. Dahil sa grafted, wala po ganyang mahaba po ang tinik, kundi bagkos. May tinik man ang kalamansi pero maliliit lang. Hindi kagaya na talagang sa original na tinanim mula sa buto. Nakita naman ninyo ay anong tutulis. Kaya medyo delikadong pitasin. Kaya isa rin po sa pabor po yan ng ating kalamansi po ay na madaling pitasin, na mula doon sa grafted siya, advantage siya kaysa doon sa buto. Sa buto kasi 8 years. Nasalit ito, matagal na punla, buti na lang, nagbunga naman. Pero kung ito, mga katribya po, wala pong naging bunga, totodasin na rin natin ito. Isipin mo, 8 years mong hihintayin, 2 taon pa lang ito, so sabihin, 6 na taon pa yung ating hihintayin para siya magbunga. Buti na lang, nagpakita kagad ng bunga. Kung hindi, ay yari siya. Masasabay siya doon sa ating mapapalitan. Kaya tips po natin yun mga katribya, pagka pumitinik, huwag nyo po agad basta-basta na puputulin. Tingnan nyo po muna, baka mamaya mula sa buto yun, kailangan makita ninyo kung may bunga siya o wala.
Pag wala pong bunga at yun ang nakita natin, pwede nyo po siyang putulin. Kaya pagka halimbawa pinutol naman po ninyo, kung buto yan, medyo matagal-tagal din po paghihintayin nyo. Mabuti na sana kung kagaya nun sa atin, maaga nagpakita ng bunga kaya hindi natin natsugi. Kaya okay lang po yung ganito. Pero pag halimbawa matagal-tagal at malaki na po ang puno, super jumbo na, tala pa rin bunga, todasin nyo na. Bilhin na lang po kayo ng grafted. Dahil ang grafted, pag tanim mo, may bulaklak na, may bunga na. Lalo na kung malaki pa ang inyo pong kukunin punla, nahaharbisan nyo na. Para hindi kayo mainit, mga katribya. Kaya tips po natin yan, doon po sa mga magtatanim po ng mga bagong magiging kalamansi farmers. O yun po ang isa po natin na titinan po mabuti, pati rin po yung ating punla. Ito pala mga katribya, may mayroong katulad noong sa atin. Ayan, akala mo siya yung dugtong. Ayun po yung original. Kasi baba wala na. Pero nagbubunga. Tsaka hindi siya mamumunga ng ganong edad. Ng seedlings siya. Ay, ibig sabihin, grafted din siya. Grafted din siya. Pero ang kanya, lahi niya ay mahahaba din eh. Pero meron lang pero ito wala nang tinik. Kaya nga, pero sa ilalim nga, nandun ang maraming tinik. Kaya kasi ganyan kukunti sa kanya, pag may sumusupong yan may tinik, tinatanggal ng nanay mo. Kaya kinagagalitan ko. Hindi, kaya kalamunding. Hindi ka ako kalamansi. Gaya ito isang diretsyo na yun. Pagkakamala na hindi lang niya tinanggal yan dahil nakagalitan ko na nga. Dahil sinasayang mo kayo. Kaya siguro hindi siya lumago. Na agad niya. Kaya kukuntiin ko niya sa nga. Tinatanggal niya at kalamunding daw. May tinik daw. Ibig sabihin na talagang meron talagang ganyan palang kalamansi. Meron. May bunga naman. Sabagay, sa ibang lugar meron nagtatanong ng gano'n, mahahaba nga naman tinik ng pero kasi bubunga Pagka kasi edad 2 taon may bunga. Talagang sa variety lang niya yan. Sa variety. Hindi mula sa buto. Kasi kung mula nga sa buto yan, 7 taon yan bago mamunga yan. Tatayog na tatayog. Kaya gagawin niya dyan, puputulin ng iba. Akala kalamandari. Sa unang tinanim ko, ganyan din. Meron din ganyan. May nasasalit. Na panutunik din. Pero hindi siya pagka tumaas buto. na, kaya katulad na ito, wala nang tinik. Ayun. Kaya hindi siya kalamandari. Hindi rin siya mula sa buto. Pero pag bibintangan mo, ito yung dating origin sa isangan niya. Yan. Ngayon sumupa nga siya. Pagsupang niya sa Pagsupang niya may tinik. Ngayon, kung kukunin mo, sabi mo, isipin mo na kalamandari na yun. Dahil may tinik. Yung original. Kaya nga yung iba, sinasabi ko, kung kayo duda, kumuha kayong dahon, amoyin ninyo. Nando sa dahon. Iba kasi amoy ng dahon ng kalamanding, tsaka amoy ng kalamansi. Yun, yung kinukuha ko. Ayun, kaya mga katribya, nasagot na rin nyo ang ating tanong na hindi pala yun mula do sa buto. Kundi bagkos, yun ay kalamansi rin, kaya lang, iba lang din ang variety. Kaya tataka tayo, bakit 2 taon, may bunga na. Samantalang pagka talagang mula sa buto, 8 years talaga yung bago magbunga. Kaya pala, nandun pala talaga doon sa variety niya.